At tingnan nyo, yan, bawat pagkatapos, napapanood nyo, bawat pagkatapos ng cross-examination, nakikipagkamayan. O yan, napapanood nyo. O saan dyan ang sinasabi nilang bugbugan? O saan malulupit daw mga ministro at mga kaanib sa Iglesia ni Cristo? Wala hong katibayan yan. Kaya nga, sabi natin kay Mr. Soriano, saka sa kanyang mga manggagawa, kay Daniel Rason, sino na, kahit sino sa kanila, basta bigyan nilang pahintulot, magkaroon ng isang maginoong debate. Kahit dyan mismo sa Pampanga, kapatid na Ramil. Sa bagay, nabanggit rin nyo yung Pampanga. Nagkaroon din tayo ng debate sa Pampanga noong August 15. August 15, araw ng Martes, dyan po sa San Fernando, Pampanga. Teritoryo na ni Mr. Soriano yun. At ang kalaban po dyan, mga magkatunggali, Iglesia ni Cristo, at yung tinatawag na Seventh-day Adventist Church. At dun sa nasabing diskusyon o debate, yayamang ang paksa, Christology. Patutunayan nila, nung kabilang panig, na ang Panginoon Kristo ang tunay na Diyos. Kapatid na Ramil, dun lang sa huling tindig ni Mr. Richard Thompson, na kinatawan ng Seventh-day Adventist, anong kanyang sinabi doon sa kanyang huling tayo at may panawagan sa kay Mr. Soriano? Yung bahaging yan, mas maganda marinig ng ating mga taga-subaybay. Ito po yun, pakinggan natin. Muli isang magandang hapon sa inyo mga kaibigan at mga kapatid. Ako'y nagpapasalamat sa kabuuan ng mga pupunta rito mga Seventh-day Adventist. Pwede po ba pumalakpak kayo tayo? Nakikita po natin, alam niyo sa totoo lang, ewan ko mama bakit ang ibang samahan ng pananampalataya ay takot na takot nakipagdebate sa mga kapatid natin Iglesia ni Cristo. Sa totoo lang, yung sinasabi nilang nanggugulo, pangatlong beses na ito, kahit kurok, wala tayong hinahamon. Ulitin ko yung sinabi ko noong 2001. Mr. Soriano, kung nasaan ka man. Baka pwede mong pagbigyan ng isang maginong usapan ng ating mga kaibigan at mga kapatid na Iglesia. 2001 ko pang nare-request yan hanggang ngayon, wala pa nangyayari. Isipin nyo mga kaibigan, mga magulang at mga kababayan, yan ho ay nakadiskusyon ng Iglesia ni Cristo. Siya mismo nagpapatotoo tungkol sa kapayapaan. Walang gulo, gaya nung sinasabi ni Mr. Soriano. Ang totoo pagkatapos nga nung diskusyon, yayamang tigtatlong tayo sa panig ng Iglesia ni Cristo, sa panig ng Seventh-day Adventist, anong naganap pagkatapos ng diskusyon? Nagbugbugan na ba, kapatid na Ramil? Hindi nakikipagkamay kayo. Kayo, kapatid na Michael, nakita, no? Tapos kami, nakikipag-yakapan pa ipakita natin yung bahagi nga. Ito po yung mga kaibigan. Punta tayo sa Hebreo 1:8. Apo. Sabi mo kasi, ang Diyos, kinakausap si Kristo na Diyos. Yun diba? po, yun po ang sabi ng talata. Ayun. Ang akala mo, si Kristo yung kausap na Diyos. Ay, hindi po yun ang akala ko. Yun po ang sinasabi ng talata. Sige, okay. Ngayon, doon sa 9. Doon sa 9. Apo. Ang sabi doon, kaya't ang Diyos mo. Apo. Sino yung Diyos ng anak? Ay, binanggit nga po yung Diyos na sinabi niyang Diyos niya. Sino yun? Walang binanggit doon kung sino yun. Ikaw magano doon. Sige, banggitin nyo na yung ama yun. Sige. Quiet po. Quiet. Basahin mo na yung ama yun. Sa makatwid, hindi mo alam kung sino yung Diyos, no? Eto po. Hindi Ganito. mo alam. Quiet po. Quiet, please. Nakikiusap po para di po tayo mantala. May sinabi ba akong hindi ko alam? Ganito, ang sagot ko, yung Diyos yun. Yan. Kasi nga, naniniwala kami ng isang Diyos, binubuo ng tatlong persona. Palusot na naman yan. Hindi ba yung Diyos nagsalita ron, may anak? Yun nga po ang sinabi ko. Ayun! Kaya, yung Diyos doon, yun ang Ama, hindi ba? Hindi po sinabi ng talata, basahin nyo na yun yung Ama. Ayun. Ito. Ito. But unto the Son is set thy throne, O Elohim. Ano yun? Elohim, Diyos po yun. Diyos yun? Opo. Yun ang Diyos ni Kristo. Opo. Ayun!
Napansin po ba ninyo yung mga nanonood sa kanilang telebisyon? Sports Pagkatapos ng laban, parang magkakaibigan o magkakapatid. Kaya pagkatapos mismo nun, kapatid na Ramil, bago tayo maghiwa-hiwalay sa panig ng Seventh-day Adventist Church, saka sa panig ng Iglesia, anong pahayag mismo nung kinatawan ng Iglesia ng Adventista? Ito, pakinggan natin yung pahayag muli ni Mr. Thompson. Ito yon. Papasalamat sapagkat napakaganda ng mga ganitong pagkakataon. Okay? Pangatlong beses na po ito at napapatunayan ko na talagang pag ang iyong gagawin ay hindi personal na pakikipag-usap, natatapos po ng maayos ang ating mga pag-uusap. Kaya doon sa mga natatakot makipag-usap ng ganitong larangan, baka meron lang talaga silang kinatatakutan, kaya ayaw nilang pumarap. Alin sa dalawa, maaaring hindi nila kayang ipagtanggol ang kanilang doktrina, o kaya naman talaga, talagang ayaw lang lumaban. Ganun po. Kaya narito, ebidensya naman, pangatlong beses na. 3 times na po ito. Maayos pong natapos ang ating usapan. Sa lahat po ng pamunuan ng Iglesia ni Cristo, magmula kay kapatid na Eraño Manalo at sa lahat ng mga manggagawa nila, kami po ay nagpapasalamat sa inyo. Naglilingkod po ako dito sa Pampanga. Isang manggagawa po. Seventh-day Adventist. Opo. Ayan. Kaya kami hindi natatakot na kausapin ang mga kapatid na Iglesia ni Cristo sapagkat yung paniniwala ni Ginoong Elisoriano na ito ay nanghaharas o ano ang paraan ng kanilang pakikipag-usap, hindi po talaga totoo yun. At ito'y napatunayan namin hindi lamang isang beses, marami na pong pagkakataon. Meron pa kayang maidadahilan si Mr. Soriano at ang kanyang mga kasama para hindi humarap sa atin sa maginoong diskusyon? Ang nakita ko lang dyan, kapatid na Michael, kung pag-usapan talaga, doktrina for doktrina, teachings for teachings, wala nang wala nang maipangangatwiran si Mr. Soriano.